Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tibay ng pananampalataya sa pag-ibig? Halina't samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na magpapakita kung gaano kalakas ang isang babae kapag dangal na niya ang nakataya. Sinasabi nilang ang kasal ay pagsasanib ng dalawang puso, isang pangakong panghabang buhay. Pero paano kung sa huling sandali, bago mo isuko ang lahat, matuklasan mong hindi pala ang puso mo ang kanilang habol, kundi ang mga yaman na nakapalibot dito? Gaano kamahal ang iyong dangal para ipaglaban ito? Ito ang kwento ni Amihan sa ating unang kabanata. Ang huling oras ng kasinungalingan, 1 oras, 60 minuto na lang at opisyal ng magiging Mrs. Gonzaga, si Amihan Sarmiento. Nakatayo siya sa harap ng isang malaki at antigong salamin sa loob ng bridal suite ng Villa Calinaw. Ang suot niyang bestida na gawa sa pinong seda at pinalamutian ng maliliit na perlas ay tila isang ulap na yumayakap sa kanyang katawan. Bawat sinag ng araw na tumatama rito ay nagbibigay buhay sa bawat detalye at sa bawat paggalaw niya, tila siya isang diwata na bumaba mula sa langit. Ang kanyang mukha na pinaghirapan ng pinakamagaling na makeup artist ay perpekto. Ngunit ang tunay na nagpapaganda sa kanya ay ang nangiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagmumula sa kaibuturan ng isang pusong puno ng pag-asa at purong pagmamahal. Sa salamin, nakikita niya hindi lang ang kanyang sarili, kundi ang lahat ng kanyang mga pangarap. Nakikita niya ang isang masayang kinabukasan sa tabi ni Lino, ang lalaking minahal niya mula pa noong kolehiyo. Ang kanilang mga tawanan, ang kanilang mga pangako, ang kanilang mga plano para sa bubuuin nilang pamilya. Napakabait ni Lino at mapagmahal, at ang ina nito, si Aling Corazon, ay palaging mabuti sa kanya. O iyon ang kanyang akala. Ang ganda-ganda mo, anak, bulong ng kanyang ina na lumapit mula sa likuran. Niyakap siya ng mahigpit. May butil ng luha sa mga mata nito, luha ng kaligayahan. Handa ka na ba? Tumango si Amihan. Ang kanyang puso ay kumakabog sa halo-halong pananabik at kaba. Opo, Nay, handa na po ako. Ngunit ang kahandaang yun ay para sa isang pangakong puno ng pag-ibig, hindi para sa isang transaksyong sisira sa kanyang buong pagkatao. Ilang sandali matapos siyang iwan ng kanyang ina para asikasuhin ang bumang mga bisita, bumukas ang pinto. Pumasok si Corazon Gonzaga, ang kanyang magiging biyenan. Nakasuot ito ng isang eleganteng Filipiniana gown, ngunit ang nangiti nito ay tila pilit at hindi umaabot sa kanyang mga mata. Amihan Hija, pwede ba kitang makausap saglit? Tayong dalawa lang, sabi ni Corazon sa isang boses na malambing ngunit may kakaibang lamig. Sige po, tita. Ano po iyon? Magalang na tugon ni Amihan. Isinara ni Corazon ang pinto. Biglang nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nawala ang pilit na ngiti at napalitan ito ng isang seryosong ekspresyon. May kinuha siyang isang folder mula sa kanyang mamahaling bag at ipinatong ito sa mesa. Bago ang lahat, may isang maliit na bagay lang tayong kailangang ayusin, simula ni Corazon. Binuksan niya ang folder at inilabas ang ilang piraso ng dokumento. Para masigurado ang magandang kinabukasan ninyo ni Lino, napag-usapan naming mas makabubuting ilipat mo na sa pangalan niya ang titulo ng lupain ninyo sa masagana. Natigilan si Amihan. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumagal, na para bang ang dugo sa kanyang mga ugat ay naging yelo. Po? Anong ibig ninyong sabihin, tita? Simple lang, Hija, sabi ni Corazon. Ang kanyang mga salita ay tila patalim na tumutusok sa dibdib ni Amihan. Isang pirma lang ang kailangan. Isipin mo na lang na ito ay isang regalo sa aming pamilya.
Isang patunay ng iyong lubos na pagmamahal at tiwala kay Lino. Kapag napirmahan mo na ito, tuloy ang kasal. Kapag, ulit ni amihan, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ibig sabihin, kapag hindi ko ito pinirmahan, hindi matutuloy ang kasal? Ngumisi si Corazon, isang ngising puno ng kasakiman. Matalino kang bata, amihan. Alam kong magkakaintindihan tayo. Ang mundo ni amihan ay gumuho. Ang lupain sa masagana ay hindi lang isang ari-arian. Iyon ang alaala ng kanyang yumaong ama, ang pundasyon ng kanilang pamilya. At ngayon, ginagawa itong isang kondisyon para sa kanyang kasal. Pakiramdam niya ay nasusuka siya. Hindi ko po magagawa yan, mariing sabi ni amihan. Nanginginig ang kanyang boses. Hindi po yan tama. Kung ganoon, ikinalulungkot ko. Sagot ni Corazon, sabay pulot ng mga dokumento. Mukhang hanggang dito na lang tayo. Isipin mo na lang ang kahihiyan ng pamilya mo sa mga bisita. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Lino. Ang kanyang mukha ay balisa. Nakita siya ni amihan at isang maliit na pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Si Lino ang kanyang tagapagligtas. Ipagtatanggol siya nito. Lino! Tawag niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagmamakaawa. Sabihin mo sa nanay mo, sabihin mong itigil niya to. Ngunit hindi tumingin si Lino sa kanyang mga mata. Lumapit ito sa ina, saka humarap sa kanya na may ekspresyong puno ng pagkakasala. Ami, mahal, pakiusap. Nagsimulang magmakaawa si Lino. Ang boses niya ay halos pabulong na. Pumirma ka na. Para sa atin to. Para matapos na ang gulo. Ayokong mapahiya sa harap ng lahat ng tao. Iyon na. Ang huling sinag ng pag-asa sa puso ni amihan ay tuluyang namatay. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay hindi lang paladuwag. Kasabwat din ito sa kasamaang idinidikta ng ina. Hindi siya nito pinoprotektahan. Ipinagkakanulo siya nito. Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni amihan. Isang tawang walang saya, puno ng sakit at kabiguan. Tinitigan niya si Lino, mula ulo hanggang paa, na para bang ngayon niya lang ito tunay na nakita. Isang lalaking walang sariling paninindigan, isang sunod-sunuran sa kanyang sakim na ina. Hinablot niya ang mga dokumento mula sa kamay ni Corazon. Sa harap ng mag-inang nagulat, pinunit niya ito ng paulit-ulit hanggang sa maging maliliit na piraso ang mga ito. Ang bawat pagpunit ay isang paglaya mula sa isang kasinungalingan. Tapos na, sabi niya sa isang boses na malamig ngunit matatag. Humarap siya kay Lino. Ang mga luha ay tuluyan nang tumigil sa pagpatak. Ang natira na lang ay ang nag-aapoy na galit. Itigil ang kasal. Pagkasabi niyoon, tumalikod si amihan. Hindi niya na hinintay ang kanilang reaksyon. Tinanggal niya ang belo sa kanyang ulo at itinapon ito sa sahig. Tumakbo siya palabas ng silid. Walang pakialam kung sino man ang makakita sa kanya. Ang kailangan niya lang ay makalayo, makahinga, mula sa nakakalasong hangin na nilikha ng mga taong akala niya ay pamilya na niya. Habang tumatakbo sa pasilyo, nabangga niya ang isang pamilyar na figura. Si Liwayway, ang kanyang matalik na kaibigan at maid of honor, ay napasigaw sa gulat. Ami, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Liwayway. Hinawakan siya sa magkabilang braso. Umiling lang si amihan, hindi makapagsalita dahil sa hikbi. Wala na, Way. Wala nang kasal, sabi niya sa gitna ng pag-iyak. Mga manloloko sila. Mga sakim sila. Nataranta si Liwayway. Tumingin siya sa paligid, sa mga bisitang nagsisimula ng magtaka. Kailangan nilang gumawa ng paraan. Ang kahihiyan ay parating na, at sa gitna ng kanyang pagkasindak, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang ideyang halos kabaliwan.
Ngunit iyon na lang ang natitira nilang pag-asa. Ami, makinig ka sa akin, sabi ni Liwayway. Niyugyog ang balikat ng kaibigan. May naisip ako, isang desperadong solusyon. Paano kung humanap tayo ng ibang mapapangasawa mo ngayon din? Natulala si Amihan sa mungkahi ni Liwayway sa gitna ng nag-uunahang pagpatak ng kanyang mga luha at ng kumakabog niyang dibdib. Ang sinabi ng kaibigan ay parang isang ihip ng hangin mula sa ibang mundo. Isang ideyang hindi ka pani-paniwala at lubhang mapangahas. Ano? Anong sinasabi mo, Wei? Halos pabulong na tanong ni Amihan. Nagbibiro ka ba? Saan naman tayo hahanap ng ibang pakakasalan ko? Ngayon din? Ngunit ang mukha ni Liwayway ay seryosong-seryoso. Hinila niya si Amihan palayo sa pasilyo at ipinasok sa pinakamalapit na bakanting silid. Walang oras para magpaliwanag ng mahaba. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri niya'y nanginginig habang nagdial. Hindi ako nagbibiro, Ami. Ang kahihiyan, iyon ang kailangan nating iwasan para sa pamilya mo. Mabilis na sabi ni Liwayway. May isa akong kilala. Pinsan ko. Nandito lang siya sa Tagaytay para sa isang business meeting. Tatawagan ko siya. Ang pinsan mo? Hindi. Nakakahiya, Wei. Hindi ko yun magagawa. Pagtutol ni Amihan, pinupunasan ang luhang patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi at sumisira sa kanyang perpektong make-up. Pero huli na ang lahat. Sumagot na ang nasa kabilang linya. Narinig ni Amihan ang malalim at kalmadong boses ng isang lalaki. Wei, napatawag ka? Nasa gitna ako ng Kuya Bayan, pakinggan mo ako. Halos pasigaw na, sabi ni Liwayway. Ang boses niya ay puno ng desperasyon. Kailangan ko ng tulong mo. Emergency ito. Isang malaking pabor. Sa kabilang linya, si Bayan Alcantara ay nakaupo sa isang tahimik na coffee shop. Kaharap ang kanyang business partner. Bahagya siyang lumayo sa mesa, kumunot ang noo dahil sa pagkasindak sa boses ng kanyang pinsan. Ano ba yon? Dahan-dahan lang. Hindi kita maintindihan. Ang best friend ko, si Amihan. Yung ikinuwento ko sa'yo, ikakasal siya ngayon. Pero iniwan siya ng groom sa ere. 1 oras bago ang kasal. Kuya, kailangan namin ng mapapangasawa niya. Ngayon din, para mailigtas ang dangal ng pamilya niya. Natahimik si Bayan. Pinoproseso ng kanyang utak ang impormasyon. Isang pekeng kasal, isang babaeng hindi niya kilala. Ito ang pinakakatawa-tawang bagay na narinig niya. Liwayway, nababaliw ka na ba? Hindi yan isang laro. Isa pa, paano ako papasok dyan? Nandito ka lang sa malapit, di ba? Please, kuya, kahit ngayon lang. Isang palabas lang. Utang na loob. Iligtas mo kami sa kahihiyan. Pagmamakaawa ni Liwayway, ang boses niya ay basag na. Narinig ni Bayan ang hikbi sa kabilang linya. Sa buong buhay niya, hindi niya narinig na magmakaawa ng ganoon ang pinsan. Mayroon sa boses nito na nagsasabing hindi ito isang biro. Napabuntong hininga siya, ipinikit ang mga mata at minasahe ang kanyang sentido. Ang kanyang lohikal na pag-iisip ay sumisigaw ng hindi. Ngunit ang bahagi ng kanyang puso na nagpapahalaga sa pamilya ay hindi kayang tumanggi. Saan yan? Tanong niya sa wakas. Villa Kalinaw! Bilisan mo, kuya! Magdala ka ng barong o suit kahit ano. Pagkababa ng tawag, hinarap ni Liwayway si Amihan na ngayon ay nakaupo na lang sa isang tabi, tulala at pagod na sa pag-iyak. Parating na siya. Anunsyo ni Liwayway. Wey, hindi tama to. Mas hindi tama na hayaan nating yurakan ng mga Gonzaga ang pangalan mo. Mariing sabi ni Liwayway. Ami, lumaban ka. Ipakita mong hindi ka nila kayang sirain. 15 minuto lang ang lumipas. May kumatok sa pinto. Si Bayan Alcantara na iyon. Nakasuot siya ng isang formal na itim na suit
na halatang mamahalin. Matangkad siya, may seryosong mukha, at mga matang tila kayang basahin ang nasa isip mo. Walang emosyon sa kanyang mukha nang pagmasdan niya ang eksena. Sa loob ng silid, si Amihan na may magulong buhok at sirang makeup, at si Liwayway na balisa. Ito ang unang pagkikita nila. Walang kilig, walang romansa. Ang namayani sa silid ay ang bigat ng tensyon at kahihiyan. Ako si Bayan. Simpleng pakilala niya. Ang kanyang boses ay mas malalim at mas kontrolado sa personal. Tumingin siya kay Amihan. Kaya mo ba to? Hindi nakasagot si Amihan. Tumango na lang siya dahil wala na siyang lakas para magsalita pa. Pakiramdam niya ay isa siyang manikang pinapagalaw na lang ng sitwasyon. Mabilis silang kumilos. Inayusan muli ni Liwayway si Amihan habang ipinapaliwanag ni Bayan ang mga dapat gawin. Magpapanggap tayong matagal nang may relasyon sa likod ni Lino, sabi niya. Iyon ang pinakamadaling paraan para ipaliwanag ang biglaang pagpalit ng groom. Sundan mo lang ang bawat sasabihin at gagawin ko. Nang handa na ang lahat, huminga sila ng malalim. Pagbukas ng pinto ng simbahan, lahat ng mata ay napunta sa kanila. Ang bulong-bulungan ay parang isang kuyog ng mga bubuyog. At sa unahan, malapit sa altar, nakita ni Amihan ang mga mukha ni na Corazon at Lino. Ang kanilang pagkagulat ay mabilis na napalitan ng galit na hindi maitago. Ang mukha ni Corazon ay namula sa puot, habang si Lino ay nakangangalang, hindi makapaniwala. Habang naglalakad sila sa pasilyo, inilagay ni Bayan ang kanyang kamay sa likod ni Amihan. Isang kilos ng suporta, ngunit para kay Amihan, ito ay isang paalala na ang lahat ng ito ay isang palabas. Ang bawat hakbang ay parang 1 kilometro ang haba. Ang bigat ng tingin ng daan-daang bisita ay halos magpabuwal sa kanya. Ngunit ang presensya ni Bayan sa kanyang tabi ay nagbibigay ng kakaibang katatagan. Ang seremonya ay lumipas na parang isang panaginip o isang bangungot. Ang mga salita ng pari ay walang kahulugan. Ang tanging naririnig ni Amihan ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. You may now kiss the bride. Humarap si Bayan sa kanya. Sa isang saglit nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Amihan ang isang bagay sa mga ito, hindi pagmamahal, kundi pag-unawa. Dahan-dahan nitong itinaas ang kanyang belo. Inilapit nito ang mukha sa kanya, at ang kanilang mga labi ay nagdampi. Iyon ang pinakamalamig at pinakawalang emosyon na halik na naranasan ni Amihan. Isang halik na panatak, isang kasunduan. Ngunit para sa mga matang nanonood, sapat na yon para gawing lehitimo ang kasinungalingan. Pagkatapos ng seremonya, mabilis silang dumaan sa reception. Ilang ngiti, ilang pagbati, at bago pa man sila mapalibutan ng mga tanong, nagpaalam na sila para umakyat sa kanilang honeymoon suite. Pagkapasok nila sa silid at pagsara ng pinto, ang lahat ng pagpapanggap ay naglaho. Binitiwan ni Bayan ang kanyang kamay. Naglakad ito palayo, tinanggal ang kanyang suit jacket at inilagay sa isang silya. Humarap ito kay Amihan. Ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging seryoso at walang ekspresyon. Ang init at pag-aalalang ipinakita niya sa harap ng mga tao ay biglang naglaho na parang bula. Tapos na ang palabas. Malamig na sabi ni Bayan. Ang kanyang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Ngayon, pag-usapan natin ang mga patakaran. Ang honeymoon suite na dapat sana'y maging saksi sa simula ng isang matamis na pag-iibigan ay naging isang malamig na korte kung saan binabasa ang mga tuntunin ng isang kasunduan. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Bayan ay tila isang pader na unti-unting itinatayo sa pagitan nilang dalawa. Nakatayo lang si Amihan sa gitna ng silid. Suot pa rin ang kanyang wedding gown na ngayon ay parang isang mabigat na kostyum. Bawat patakaran na binibigkas ni Bayan ay isang sampal ng katotohanan. Una, sabi ni Bayan,
Ang kanyang boses ay kalmado at parang galing sa isang negosyante. Ang kasal na ito ay tatagal lamang ng 6 na buwan, sapat na panahon para manahimik ang mga usapan at para makapaghanda tayo ng isang sibilisadong dahilan para sa ating paghihiwalay. 6 na buwan. May taning na pala ang pagpapanggap na ito. Tumangulang si Amihan, hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. Pangalawa, walang pakikialam sa personal na buhay ng isa't isa. May sarili kang buhay, may sarili akong buhay. Ang tanging obligasyon natin ay ang umarte bilang mag-asawa sa harap ng publiko, lalo na sa harap ng ating mga pamilya. Pangatlo, pagpapatuloy niya, hiwalay ang ating mga gastusin. Hindi ko sasagutin ang mga personal mong pangangailangan at hindi rin ako hihingi ng kahit ano mula sa iyo. Ginawa ko ito bilang pabor sa pinsan ko, hindi para maging asawa mo sa tunay na buhay. Ang huling pangungusap ay tumagos sa puso ni Amihan. Alam niya iyon, ngunit masakit pa ring marinig. Pakiramdam niya'y isa siyang problemang kailangang solusyonan, isang transaksyong kailangang tapusin. Nang matapos si Bayan sa kanyang mga patakaran, isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Tumingin ito sa paligid ng maluwag na suite. May isang master bedroom at isang sala na may komportableng sofa bed. Doon ako sa sala. Iyon na ang kwarto. Sabi niya, walang bahid ng emosyon bago kinuha ang kanyang suit jacket at naglakad patungo sa pinto ng kwarto. Magpahinga ka na. Alam kong pagod ka na sa mga nangyari. Pagkasara ng pinto, doon lang tuluyang bumagsak ang katawan ni Amihan sa kama. Ang bigat ng kanyang bestida ay parang bigat ng buong mundo. Dahan-dahan, tinanggal niya ito. Ang damit na sumisimbolo sa kanyang pinakamalaking pangarap ay isa na lang ngayong alaala ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at doon, sa gitna ng katahimikan ng isang gabing dapat sana'y puno ng pagmamahalan, umiyak siya ng walang tunog. Ang kanyang mga luha ay para sa nasirang tiwala, sa nawalang pangarap, at sa kahihiyang haharapin niya sa mga susunod na araw. Sa kabilang silid, alam niyang natutulog ang isang estrangherong nagligtas sa kanya sa kahihiyan, ngunit siya ring nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kadesperada at katalunan. Kinabukasan, nagising si Amihan na namumugto ang mga mata. Ang unang liwanag ng araw ay tila isang mapanuksong paalala na kailangan niyang harapin ang bagong realidad. Nang lumabas siya ng silid, nakita niya si Bayan na bihis na. Nakaupo sa may maliit na dining table at nagbabasa ng balita sa kanyang tablet habang humihigop ng kape. Magandang umaga. Bati nito, hindi man lang inaalis ang tingin sa screen. Nagpa-deliver na ako ng almusal. Hindi sumagot si Amihan. Kumuha lang siya ng isang basong tubig. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Pilit na pinasasaya ang kanyang boses. Nay? Magandang umaga po. Anak, kumusta ka na? Maayos lang ba ang lahat? Tanong ng kanyang ina. May kakaibang pag-aalala sa boses nito na agad napansin ni Amihan. Opo, Nay. Nay, maayos naman po kami. Sigurado ka, anak? Pag-uusisa ng ina. Kasi, tumawag sa akin si Corazon kaninang umaga lang. Marami siyang sinabi na kaya pala biglang hindi natuloy ang kasal ninyo ni Lino ay dahil matagal mo na raw itinatago itong si Bayan, na niloloko mo raw ang anak niya. Nanigas si Amihan sa kanyang kinatatayuan. Ang lason. Nagsimula na itong kumalat. Ang bilis kumilos ng demonyo. Po? Nay, hindi po totoo yan. Alam ko, anak. Naniniwala ako sa'yo. Mabilis na sabi ng kanyang ina. Pero nag-aalala ako. Baka kung ano ang gawin nilang paninira sa'yo. Hindi na napigilan ni Amihan ang panginginig ng kanyang boses. Huwag po kayong maniwala sa kanila. Nay! Sila po ang may kasalanan.
Sa di kalayuan, ibinaba ni Bayan ang kanyang tablet. Narinig niya ang pag-uusap. Nakita niya ang pamumutla sa mukha ni Amihan at ang namumuong luha sa mga mata nito. Bago pa man makapag-isip si Amihan ng susunod na sasabihin, lumapit si Bayan sa kanya, kinuha ang telepono mula sa kanyang kamay nang may kahinahunan. Nagulat si Amihan sa ginawa nito. Inilagay ni Bayan ang telepono sa kanyang tainga. Ang kanyang boses ay nagbago. Mula sa pagiging malamig at businesslike, naging magalang ito at puno ng respeto. "Magandang umaga po, tita. Si Bayan po ito." Natahimik ang ina ni Amihan sa kabilang linya. "Narinig ko po ang sinabi ninyo." Pagpapatuloy ni Bayan sa isang kalmadong tinig. "At gusto ko lang po sanang hilingin na huwag na po ninyong intindihin ang mga sinasabi ng iba. Ang mahalaga po ay ang kaligayahan ni Amihan." Huminto siya saglit at ang sumunod niyang sinabi ang nagpatigil sa mundo ni Amihan. "Huwag po kayong mag-alala, tita. Ako na po ang bahala sa asawa ko." Pagkasabi niyon, ibinalik niya ang telepono kay Amihan na tulala pa rin. "Magpaalam ka na sa nanay mo. Aalis na tayo sa hotel na ito." Sumunod si Amihan na parang robot. Pagkatapos ng tawag, tinitigan niya si Bayan. Puno ng pagkalito ang kanyang mga mata. Ang lalaking naglatag ng mga malamig na patakaran kagabi ay siya ring lalaking nagtanggol sa kanya sa harap ng kanyang ina ngayon. Ang mga salitang asawa ko ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang init ng pagtatanggol na yon ay bumalot sa kanyang pusong nanlalamig. Ngunit kasabay nito ang isang nakakabahalang tanong. Ginawa ba niya yon dahil sa kabutihang loob? O isa lang din ba yon sa mga patakaran ng kanilang kasunduan? Isang kinakailangang aksyon para mapanatiling perpekto ang kanilang palabas? Lumipas ang ilang araw na puno ng isang maginaw na katahimikan sa pagitan ni Amihan at Bayan. Nakatira sila sa iisang bubong, sa isang modernong condo unit na pag-aari ni Bayan, ngunit ang kanilang mga mundo ay halos hindi nagtatagpo. Magalang ang kanilang pakikitungo sa isa't isa, ngunit laging may distansya, isang paalala ng kasunduang kanilang pinasok. Ang katahimikang yon ay nabasag isang hapon nang tumawag ang ina ni Amihan. "Anak, inimbitahan ko kayo ni Bayan para sa isang hapunan dito sa bahay bukas." Masayang sabi nito. "Para makilala naman namin ng mas maayos ang asawa mo. Ang tatay mo, sabik na siyang makausap." Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Amihan. Ang unang pagsubok, ang unang pagkakataon na kailangan nilang umarte sa harap ng kanyang buong pamilya. "Sige po, Nay. Sasabihin ko po kay Bayan." Nang gabing iyon, pinilit ni Amihan na kausapin si Bayan. Naabutan niya ito sa maliit na home office nito, seryosong nakatutok sa kanyang laptop. "Bayan, panimula niya, medyo nag-aalangan. Inimbitahan tayo ni nanay para sa hapunan bukas." Saglit na itinigil ni Bayan ang kanyang ginagawa at tumingin sa kanya. Walang bakas ng pagkagulat o pagtutol sa mukha nito. Tumangulang ito. "Sige, anong oras?" 7:00 raw ng gabi. "Okay. May kailangan ba akong malaman tungkol sa pamilya mo? Mga hilig ng tatay mo? Anong mga paksa ang gusto niyang pag-usapan?" Nagulat si Amihan sa mga tanong nito. Bakit? Bakit mo tinatanong?" "Parte ito ng pag-arte, Amihan." Sagot niya sa isang business-like na tono. "Para maging kapani-paniwala, kailangan kong malaman ang aking role. Kailangan kong makuha ang tiwala nila." May kirot na gumuhit sa puso ni Amihan. Role, pag-arte, tiwala, puro mga salitang ginagamit sa isang palabas. Gayunpaman, sinagot niya ang mga tanong nito. Ikinuwento niya ang hilig ng kanyang ama sa mga lumang pelikulang Pilipino at ang pagkahumaling nito sa larong mahjong. Kinabukasan, habang naghahanda si Amihan,
Kumatok si Bayan sa pinto ng kanyang silid. Pagbukas niya, nakita niya itong nakatayo roon. Hawak ang dalawang damit. Alin sa tingin mo ang mas babagay isuot para sa isang simpleng hapunan sa pamilya? Tanong nito. Natigilan si amihan. Sa isang saglit, pakiramdam niya ay normal ang lahat. Pakiramdam niya ay isa silang tunay na mag-asawang naghahanda para sa isang family dinner. Itinuro niya ang isang simpleng polo shirt. Habang ginagawa niya iyon, napansin ni Bayan ang kwintas na suot niya. Isang maliit na sampagitan na gawa sa pilak, regalo mula sa kanyang ama. Bagay sa'yo, sabi ni Bayan. Isang simpleng komento, ngunit nagdulot ito ng kakaibang init sa dibdib ni amihan. Umiwas siya ng tingin. Naguguluhan sa sariling emosyon. Ang hapunan ay nagsimula nang may kaunting kaba, ngunit agad itong nawala. Dahil sa galing ni Bayan, kinausap niya ang ama ni amihan tungkol sa mga pelikula ni Fernando Poe Jr. Nakipagbiruan siya sa kanyang mga kapatid. At sa buong oras na yon, palagi siyang nasa tabi ni amihan. Paminsan-minsan ay inilalagay ang kamay sa kanyang likod o hinahawakan ang kanyang kamay. Mga maliliit na kilos na nagpapakilig sa kanyang pamilya, ngunit nagbibigay ng libo-libong tanong sa isip niya. Pinapanood ni amihan ang pakikipag-usap ni Bayan sa kanyang ama. Nakikita niya ang respeto sa mga mata nito, ang sinseridad sa bawat ngiti. Mas natural pa ito kaysa sa lahat ng pagkakataong isinama niya si Lino sa kanilang bahay. Isang maliit na bulong ng pag-asa ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Paano kung hindi lang ito puro pag-arte para sa kanya? Ngunit ang munting pag-asang yon ay biglang binasag ng isang hindi inaasahang pagdating. Habang nagkakape sila sa sala, isang pamilyar na boses ang narinig ni amihan mula sa labas. Tao po. Nanigas siya. Kilalang-kilala niya ang boses na yon. Ang kanyang ama, na walang kamalay-malay, ang nagbukas ng pinto. At doon, nakatayo si Lino Gonzaga. May dalang isang malaking buke ng mga rosas at may mukhang kaawa-awa. Lino, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ng ina ni Amihan. Tita, tito? Ami, sabi ni Lino. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Amihan. Pakiusap. Kailangan kitang makausap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Ang buong silid ay nabalot ng tensyon. Ang masayang pagtitipon ay naging isang eksena ng komprontasyon. Naramdaman ni Amihan na naninikip ang kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw, magalit, ngunit walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Nang akmang hahakbang si Lino palapit sa kanya, isang figura ang biglang tumayo at humarang sa kanyang daraanan. Si Bayan. Kalmado itong tumayo sa pagitan nila ni Lino. Hindi ito nagsalita ng may galit. Ang kanyang boses ay magalang, ngunit puno ng awtoridad na hindi matitinag. Ginoong Gonzaga, panimula ni Bayan. Sa tingin ko ay hindi ito ang tamang oras o lugar para sa ganitong usapan. Ang pamilya namin ay naghahapunan. Wala kang pakialam dito, sigaw ni Lino. Ang kanyang pagiging kaawa-awa ay napalitan ng inis. Usapan naming mag-asawa to. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Bayan. Nagkakamali ka, dahil kung mayroon mang asawa si Amihan dito, tumingin ito saglit kay Amihan at pagkatapos ay ibinalik ang kanyang matatag na tingin kay Lino. Asawa ko na siya. Ang anim na salitang iyon ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong bahay. Si Lino ay natigilan, walang masabi. Ang pamilya ni Amihan ay napatingin sa kanila, puno ng paghanga sa tapang na ipinakita ni Bayan. At si Amihan, sa likod ng lalaking nagpoprotekta sa kanya, ay nakaramdam ng isang alon ng pasasalamat, isang pakiramdam
na hindi niya inaasahan. Ang peking asawa niya, ang kasosyo niya sa isang palabas, ay ipinagtanggol siya sa paraang hindi kailanman nagawa ng lalaking minahal niya ng totoo. Walang nagawa si Lino kundi ang tumalikod na puno ng kahiyan. Nang umalis na ito, ang tensyon sa silid ay unti-unting nawala. Ngunit para kay Amihan, isang bagong tensyon ang nabuo sa loob niya. Maya-maya, nang medyo humupa na ang lahat, nilapitan ng kanyang ama si Bayaan. Seryoso itong tinitigan ng kanyang tatay mula ulo hanggang paa. "Bayan," sabi nito sa isang seryosong boses, "salamat sa ginawa mo." Huminto ito saglit at tinitigan si Bayan ng diretso sa mata. "Nakikita kong masaya ang anak ko sa'yo, pero may isang bagay akong gustong malaman." Natahimik ang lahat. Naramdaman ni Amihan na pinigil niya ang kanyang paghinga. Naghihintay sa kung ano man ang itatanong ng kanyang ama sa lalaking nagpapanggap na asawa niya. Ang pagtatanggol na ginawa ni Bayan sa harap ng kanyang pamilya ay nag-iwan ng isang malalim na marka sa puso ni Amihan. Sa mga sumunod na araw, ang yelo sa pagitan nila ay unti-unting natunaw. Hindi na sila dalawang estrangherong napilitang magsama. Mayroon ng isang manipis na hibla ng koneksyon, isang hindi maipaliwanag na pag-unawa na nagsisimulang mabuo. Isang umaga, naabutan ni Amihan si Bayan sa may balkonahe, nagkakape habang nakatanaw sa syudad. Hindi ito abala sa laptop o sa telepono. Tahimik lang itong nakaupo, tila malalim ang iniisip. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong hindi parang isang CEO, kundi isang ordinaryong tao. "Gusto mo pa ng kape?" Alok ni Amihan. Ang kanyang boses ay mas malambot na kaysa dati. Lumingon si Bayan. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti, hindi pilit. "Sige, salamat." Habang inihahanda niya ang kape, hindi niya maiwasang isipin ang mga nangyari. Ang paraan ng pagtatanggol nito sa kanya, ang respeto na ipinakita nito sa kanyang mga magulang. Sinimulan niyang isipin na marahil sa kabila ng kanilang kasunduan, mayroong kabutihan sa puso ng lalaking ito. Marahil ay ginawa niya yon, hindi lang dahil sa pag-arte, kundi dahil sa isang tunay na pag-aalala. Ang pag-asang yon ay isang maliit na liwanag sa madilim na kabanata ng kanyang buhay. Nang iabot niya ang tasa ng kape kay Bayan, nagdikit ang kanilang mga kamay sa isang saglit. Isang kuryente ang tila gumapang sa kanyang mga ugat. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Ang kanyang muka ay bahagyang namula. "Salamat," sabi ulit ni Bayan. At sa pagkakataong yon, tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Ang kanyang mga mata ay hindi na kasing lamig ng dati. Mayroon ng bahagyang init. Buong araw, ang pakiramdam na yon ay nanatili kay Amihan. Gumaan ang kanyang loob. Sa kauna-unahang pagkakataon mula noong araw ng kasal, nakaramdam siya ng kapayapaan. Naisip niyang marahil, hindi naman pala ganoon kasama ang sitwasyon. Marahil, ang 6 na buwan na ito ay hindi magiging isang pagtitiis, kundi isang pagkakataon para maghilom. Dahil sa magandang pakiramdam, naisipan niyang ipagluto si Bayan ng hapunan, isang paraan ng pasasalamat. Ngunit nang mapansin niyang paubos na ang tubig sa dispenser, naisipan niyang palitan ito. Habang papunta siya sa kusina, dala ang isang basong tubig para sa sarili, nadulas siya sa isang maliit na basang bahagi ng sahig. Aray! Ang tubig mula sa kanyang baso ay tumalsik, at ang ilan dito ay napunta sa mga papel na nakapatong sa ibabaw ng mesa sa maliit na opisina ni Bayan, na ang pinto ay laging nakabukas. Nataranta si Amihan. "Naku, yung mga papeles niya!" Dali-dali siyang kumuha ng pamunas. Ayaw niyang mag-isip si Bayan na pinakikialaman niya ang mga gamit nito. Habang maingat niyang pinupunasan ang mga papel,
Isang folder ang bahagyang nahulog mula sa pagkapatong. Bumagsak ito sa sahig at kumalat ang mga laman nito. Patay. Bulong niya sa sarili. Mabilis niyang pinulot ang mga papel na nagkalat. Ngunit habang ginagawa niya iyon, isang pamilyar na pangalan ang nakakuha ng kanyang atensyon, nakasulat sa isang malaking technical map. Sarmiento Property, Bayan ng Masagana. Natigilan siya. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. Dahan-dahan, pinulot niya ang papel. Ito ay isang detalyadong mapa ng lupain ng kanilang pamilya. Ang mismong lupain na dahilan ng pagkawasak ng kanyang kasal. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinitingnan ang iba pang mga dokumento. May mga architectural plans, financial projections, at isang proposal. Sa pinakaunang pahina, nakasulat sa malalaking letra ang pamagat ng proyekto. Alcantara Prime Development, Masagana Project. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang pangalan ni bayan, ang pangalan ng kanyang lupain, magkasama sa iisang dokumento. Ang lahat ay biglang nag-ugnay-ugnay sa kanyang isipan. Ang biglaang pag-agree ni bayan sa kasal, ang kanyang presensya sa Tagaytay noong araw na yon, ang kanyang kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay, ang pagtatanggol niya sa kanya. Hindi iyon kabutihan, hindi iyon pag-aalala. Ito ay isang negosyo. Siya, ang pamilya niya, ang kasal nila. Lahat ay parte ng isang mas malaking plano. Siya ang susi para makuha ang lupain na hindi makuha ng mga Gonzaga. At si bayan, ang kanyang tagapagligtas, ay ang mas matalino at mas tusong kalaban. Ang sakit na kanyang naramdaman ay higit pa sa sakit na idinulot ni Lino. Ang kay Lino ay isang simpleng kasakiman. Ang kay bayan ay isang kalkuladong panlilinlang. Pinaramdam nito sa kanya na ligtas siya, na may kakampi siya, habang sa likod pala niya ay hinahasa na nito ang patalim na isasaksak sa kanya. Ang lahat ng init na naramdaman niya kaninang umaga ay naging isang nagyeyelong galit. Ang pag-asa ay naging abo. Pakiramdam niya ay isa siyang tanga, ang pinakatanga sa lahat. Naloko siya hindi lang ng isa, kundi ng dalawang lalaki. Niyakap niya ang folder sa kanyang dibdib. Ang mga papel ay nag-usot sa higpit ng kanyang hawak. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng matinding galit at pagkadurog. Sa sandaling iyon, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng condo unit. Si bayan, dumating na ito. Pumasok ito sa loob ng opisina, marahil ay para kunin ang mga naiwan niyang gamit. Nakita niya si amihan na nakatayo roon, hawak-hawak ang folder ng Masagana Project. Ang mukha ni amihan ay putlang-putla, ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Agad na naunawaan ni bayan ang nangyari. Ang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha ay biglang naglaho, napalitan ng pagkataranta. "Ami," sabi niya, dahan-dahang humakbang palapit. "Magpapaliwanag ako." Ngunit sa bawat hakbang niya palapit, isang hakbang naman ang ginagawa ni amihan paatras na para bang si bayan ay isang ahas na handa ng tumuklaw. Umiling si amihan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Itinaas niya ang folder, iwinawas-iwas ito sa hangin. Ang kanyang boses ay basag, ngunit puno ng lason. "Isa ka lang din sa kanila." Ang mga salitang binitiwan ni amihan ay kasing talim ng bubog, sumugat hindi lang sa pandinig, kundi pati na rin sa buong pagkatao ni bayan. "Isa ka lang din sa kanila." Ang paratang na yon, ang paghahambing sa kanya sa mga Gonzaga, ay mas masakit pa sa anumang insulto. "Hindi yan totoo, Ami. Pakinggan mo muna ako," sabi ni bayan. Ang kanyang boses ay nawalan ng dating kumpiyansa. Puno ito ng pilit na pagpapakalma, isang bagay na hindi natural sa kanya. Ngunit para kay amihan, ang bawat salita niya ay isa na lang ingay. Ang tiwalang sinimulan niyang buuin ay gumuho na, at ang mga pundasyon nito ay naging alabok. "Pakinggan ka?"
Tumawa siya ng mapakla. Para saan pa bayan? Para pakinggan ang isa na namang kasinungalingan? Nakita ko na ang ebidensya. Malinaw pa sa sikat ng araw. Interesado ka sa lupain ko. Kaya ka pumayag sa kasal na to. Isang magaling na business move, hindi ba? Patayin mo sa isang putok ang 2 ibon, ang mga Gonzaga na kalaban mo, at ang lupain na gusto mo. Oo, interesado ako sa lupain. Pag-amin ni Bayan, itinataas ang kanyang mga kamay bilang tanda ng pagsuko. Pero matagal na, bago pa kita makilala. Bago ko pa malaman na konektado ka pala roon. Nang tumawag si Wei, ang tanging nasa isip ko ay tulungan siya. Tulungan ka. Nagkataon lang ang lahat. Nagkataon? Halos pasigaw na, sabi ni Amihan. Ganon ba kababaw ang tingin mo sa akin? Na maniniwala ako sa ganyang palusot? Lahat ng kilos mo, lahat ng sinabi mo sa pamilya ko, lahat yon kasama sa plano, di ba? Para makuha mo ang loob nila, para mas madali mong makuha ang gusto mo. Ang sakit at galit ay nagsanib. Lumilikha ng isang pader sa pagitan nila na mas matibay pa kaysa sa mga patakarang una nilang pinagkasunduan. Ang condo unit na nagsimula nang magkaroon ng bahagyang init ay muling naging isang malamig at walang buhay na espasyo. Mula ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Kung dati ay may distansya lang sila, ngayon ay mayroon ng isang malalim na bangin. Hindi na sila nag-uusap, hindi na sila nagtitinginan. Ang bawat isa ay umiiwas sa isa't isa na parang may nakakahawang sakit. Ang mga pagkain sa umaga ay naging tahimik. Ang mga gabi ay mas lalong naging malungkot. Para kay Bayan, ang sitwasyon ay isang malaking kabiguan. Frustration. Hindi siya sanay na hindi pinakikinggan. Sa mundo ng negosyo, ang kanyang salita ay batas. Ngunit sa harap ni Amihan, ang kanyang mga paliwanag ay walang saysay. Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang opisina, hindi sa trabaho siya nakatingin, kundi sa isang lumang litrato sa kanyang wallet. Isang litrato niya kasama ang dati niyang fiancé, ang babaeng nang iwan sa kanya para sa isang mas mayamang lalaki. Naalala niya ang sakit ng pagtataksil, ang pakiramdam na ginamit lang siya. At sa unang pagkakataon, naunawaan niya kung bakit ganito na lang ang galit ni Amihan. Ibinibigay niya kay Amihan ang parehong dahilan para magduda, ang parehong sakit na naranasan niya noon. Isinara niya ang kanyang mga kamao sa galit sa sarili. Bakit hindi niya sinabi agad sa simula? Dahil ba natakot siyang masira ang kanilang kasunduan? O dahil nagsisimula na siyang mag-alala para dito sa paraang hindi niya dapat maramdaman? Sa halip na pilitin pa si Amihan na makinig, nagpasya siyang kumilos sa paraang alam niya. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon at resources hindi para isulong ang kanyang proyekto sa masagana, kundi para imbestigahan ang tunay na kalagayan ng Gonzaga Empire. Nalaman niyang mas malala pa sa inaakala niya ang problema nila. Lubog sila sa utang at ang tanging makakapagligtas sa kanila ay ang pagbebenta ng lupain ni Amihan sa isang malaking developer. Samantala, sa kabilang panig ng Maynila, nalaman na rin ni Corazon Gonzaga kung sino talaga si Bayan Alcantara. Hindi lang siya isang random na mayamang lalaki. Siya ang pinakamalaking hadlang sa kanilang mga plano. Puno ng galit, nag-isip siya ng paraan para sirain hindi lang si Amihan, kundi pati na rin si Bayan. Nakipagkita siya sa isa sa mga mahigpit na katunggali ni Bayan sa industriya. Dala ang mga impormasyong nakuha ni Lino noong malapit pa ito kay Amihan. Ibinenta niya ang mga sikreto ni Bayan, mga kahinaan sa negosyo, mga planong hindi pa pampubliko, kapalit ng isang alyansa. Ang kanilang layunin. Wasakin ang reputasyon ni Bayan Alcantara at ilayo ito kay Amihan para muli nilang mabawi ang kontrol. Isang hapon, hindi na natiis ni Liwayway ang pananahimik ng kanyang kaibigan. Dumalaw siya sa condo unit.
Nadatnan niya si Amihan na nakatulala lang sa bintana, mas malungkot pa kaysa noong araw ng kasal. Naramdaman niya agad ang bigat ng atmosfera sa loob ng bahay. Nang dumating si Bayan, sinadya siya ni Liwayway sa may pintuan bago pa ito tuluyang makapasok. "Kuya!" Seryosong tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Anong ginawa mo?" Bumuntong hininga si Bayan. Bakas sa kanyang muka ang pagod at frustrasyon. Nalaman niya ang tungkol sa proyekto ko sa Masagana. Napapikit si Liwayway. "Sinabi ko naman sa'yo na sabihin mo agad. 'Di ba, kuya naman?" Tinitigan niya ang kanyang pinsan na ngayon ay parang isang hari na nawalan ng kaharian. Bakit parang mas nasasaktan si Ami ngayon kaysa nung araw ng kasal niya? Hindi nakasagot si Bayan dahil alam niya ang sagot. Noong araw ng kasal, ang nawala kay Amihan ay isang pangarap na binuo sa kasinungalingan. Ngayon, ang nawala sa kanya ay ang isang bagong pag-asa, isang maliit na tiwalang sinimulan niyang ibigay sa lalaking akala niya'y naiiba. At ang sakit ng pag-asang iyon na muling nawasak ay doble pa sa naunang pagtataksil. Ang katahimikan sa pagitan ni Amihan at Bayan ay hindi na lamang isang simpleng pag-iiwasan. Ito'y naging isang mabigat na ulap ng kawalan ng pag-asa na bumabalot sa buong condo unit. Para kay Amihan, bawat araw ay isang pagtitiis. Ang lalaking minsang nagbigay sa kanya ng panandaliang pag-asa ay siya na ngayong multo na nagpapaalala ng kanyang muling pagkabigo. Nawalan na siya ng ganang lumabas. Nawalan na siya ng ganang makipag-usap kahit kanino. Ang tanging kanlungan niya ay ang 4 na sulok ng kanyang silid, kung saan malaya siyang yakapin ang sakit ng walang nakakakitang mga mapanghusgang mata. Isang umaga, habang nag-i-scroll sa kanyang social media feed, isang article mula sa isang kilalang online gossip site ang biglang lumitaw. Ang headline pa lang ay, tila isang matulis na punyal na direktang tumama sa kanyang dibdib. Ang skandalo sa kasal ng mga Gonzaga. Bride na huling may lihim na relasyon sa isang real estate tycoon, namilog ang kanyang mga mata. Nanginginig niyang pinindot ang link. Ang artikulo ay detalyado at puno ng lason. Nakasulat doon ang bersyon ng kwento ni Corazon Gonzaga. Inilarawan si Amihan bilang isang oportunista, isang gold digger na ginamit lang ang kabaitan ng pamilya Gonzaga para makilala at maakit ang mas mayaman at mas makapangyarihang si Bayan Alcantara. Ayon sa artikulo, ang biglaang pagpalit ng groom ay hindi dahil sa anumang alitan, kundi dahil sa isang planadong pagtataksil na matagal nang itinatago ni Amihan. Ang lahat daw ay isang desperadong hakbang para makuha niya ang yaman ng parehong pamilya. Kasama ng artikulo ay ang mga litrato niya. Mga litratong kuha noong masaya pa siya sa piling ni Lino at mga litratong kuha sa kasal niya kay Bayan. Pinagmukha itong isang before and after ng kanyang panloloko. Hindi totoo to. Bulong ni Amihan sa sarili habang ang kanyang puso ay dumadagundong sa sobrang bilis. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang comment section. Daan-daan. Pagkatapos ay libu-libong komento ang bumuhos. "Grabe naman tong babaeng to. Mukha pa namang anghel. Kawawa naman si Lino Gonzaga. Ginawang tanga. Halata naman sa itsura. Mukhang pera." Maman cancel Amihan Sarmiento. Bawat salita ay isang batong ipinupukol sa kanya. Ang kanyang pangalan, ang kanyang pagkatao, ang kanyang dangal. Lahat ay dinudurog at niyuyurakan ng mga taong hindi man lang siya kilala. Ang dating pribado niyang buhay ay naging isang pampublikong sirko kung saan siya ang pangunahing atraksyon, ang taksil na payaso. Sa sobrang gulat at sakit, nabitawan niya ang kanyang telepono. Sumandal siya sa pader, nahihirapang huminga.
Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nilulunod ng isang madilim na alon ng kahihiyan. Nang araw na yon, sinubukan niyang lumabas para bumili ng ilang gamit, umaasang hindi pa gaanong kalat ang balita. Ngunit nagkamali siya. Habang naglalakad siya sa lobby ng kondo, naramdaman niya ang mga mapanuring tingin ng mga gwardiya. Ang dating palangiting kapitbahay na nakasabay niya sa elevator ay umiwas ng tingin. Kahit ang tindera sa maliit na convenience store sa baba ay tila iba ang pakikitungo sa kanya. Ang mundo niya ay biglang lumiit. Ang bawat sulok ay tila may mga matang mapanghusga. Pagbalik niya sa unit, nadatnan niyang kararating lang din ni Bayan. Nakita nito ang pamumutla sa kanyang mukha at ang takot sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, hinarap siya ni Amihan. Inisip niya na marahil ito ang gusto ni Bayan. Ang masira siya para mas madali siyang manipulahin. Puno ng galit, kinuha niya ang kanyang tablet, binuksan ang artikulo at halos ihampas ito sa dibdib ni Bayan. Ito ba ang gusto mo? Sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong sakit at galit. Masira ako ng tuluyan para wala na akong kawala sa'yo? Para mas madali mo nang makuha ang lupain ko. Masaya ka na ba? Tinitigan ni Bayan ang screen. Ang kanyang panga ay tumigas habang binabasa ang bawat makamandag na salita. Isang apoy ng galit ang sumiklab sa kanyang mga mata. Isang galit na hindi para kay Amihan, kundi para sa mga taong gumawa nito. Hindi ko to kagagawan, Ami. Mariing sabi niya. Huwag ka nang magpanggap. Sagot ni Amihan. Ang mga luha ay muling bumuhos. Lahat kayo pare-pareho lang. Ang gusto niyo lang ay sirain ako. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Bayan. Tumakbo siya papasok sa kanyang silid at isinara ito ng malakas. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa unan at sumigaw ng walang tunog. Pakiramdam niya ay nag-iisa na lang siya sa buong mundo. Ang pamilya niya ay siguradong nababasa na rin ito. Ang mga kaibigan niya, ang buong mundo. Wala na siyang mukhang maihaharap. Nawalan na siya ng pag-asa. Nawalan na siya ng tiwala. Si Lino ang unang tumaksil sa kanya. At si Bayan, na akala niya'y ibi, ay may sarili palang interes. Para sa kanya, lahat ng lalaki ay manloloko. Lahat ng tao ay mapanghusga. Wala nang natira. All is lost. Sa labas ng kanyang pinto, nakatayo si Bayan. Nakakuyom ang mga palad. Narinig niya ang mahinang hikbi mula sa loob. Bawat hikbing iyon ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Gusto niyang katukin ang pinto, pilitin itong buksan, at yakapin si Amihan para sabihing hindi totoo ang lahat. Ngunit alam niyang sa estado ni Amihan ngayon, walang salitang makakapagpakalma dito. Ang tiwala nito ay basag na, at siya ang isa sa mga dahilan. Sa halip na kumatok, dahan-dahan siyang tumalikod. Narinig ni Amihan ang papalayo niyang mga yapak. At sa pandinig niya, ang tunog na yon ay isang kumpirmasyon. Ang tunog ng pag-abandona. Sa pinakamasakit at pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay, iniwan na rin siya ng huling taong nasa tabi niya. Ang mga yapak ni Bayan na papalayo sa pinto ay hindi tunog ng pag-abandona. Ito ay tunog ng isang desisyong nabuo, ng isang digmaang sisimulan. Sa halip na bumalik sa kanyang opisina, dumiretso siya sa pinto ng condo unit. Sa bawat hakbang niya, ang frustrasyon sa kanyang dibdib ay nag-aapoy at naging isang malamig at matalas na determinasyon. Paglabas niya, ang una niyang ginawa ay tawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant. Carla, listen to me carefully, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng bakal. I want a press conference. Book the largest function hall in the Alcantara Tower. I want it ready in 3 hours. 3 hours, sir? Nagulat na tanong ni Carla. Pero anong, I want every major news outlet there. TV, newspaper, online blogs, lahat. Pagpapatuloy ni Bayan,
Hindi pinapansin ang tanong nito. And get my legal team on the line. Now. Hindi ito pag-atras. Ito ay paghahanda para sa isang malawakang opensiba. Isusugal niya ang kanyang pangalan, ang kanyang reputasyon, hindi para sa isang business deal, kundi para sa isang bagay na mas mahalaga. Ang dangal ng babaeng nasa loob ng kanyang bahay na umiiyak dahil sa isang kasalanang hindi nito ginawa. Samantala, sa loob ng kanyang silid, si Amihan ay tila isang basag na manika. Ang galit ay napalitan na ng isang malalim na pagkapagod. Binuksan niyang muli ang kanyang telepono. Isang anyo ng pagpaparusa sa sarili. Binasa niya ang mas marami pang komento, hinahayaan ang bawat salita. Nasaksakin ang kanyang durog ng puso. Nang biglang tumawag si Liwayway, nanginginig ang boses nito. Ami, Ami, buksan mo ang TV. Dali, kahit anong news channel. Ayoko, Way. Pagod na ako. Mahinang sagot ni Amihan. Basta buksan mo. Ngayon na. Tungkol kay Kuya Bayan. Dahil sa pagpilit ng kaibigan, kinuha niya ang remote control at binuksan ang maliit na TV sa kanyang silid. Ang unang bumungad sa kanya ay ang mukha ni Bayan Alcantara. Live. Nakatayo ito sa isang podium, sa harap ng napakaraming kamera at mikropono. Ang logo ng Alcantara Prime Holdings ay nasa likod niya. Napakunot ang noo ni Amihan. Anong ginagawa niya? Iaanunsyo na ba niya ang kanilang pekeng kasal? Ang kanilang paghihiwalay? Lalo pa siyang ipapahiya. Ngunit ang mga unang salita ni Bayan ay nagpatigil sa kanyang paghinga. I call this press conference today to address the malicious and baseless article published this morning regarding my wife, Amihan Sarmiento Alcantara. Asawa ko, the way he said it, puno ng pagmamay-ari at ng proteksyon. Una sa lahat, sabi ni Bayan, ang kanyang tingin ay matalim. Ang lahat ng paratang ng panloloko laban sa aking asawa ay isang malaking kasinungalingan na gawa-gawa lamang ng isang pamilyang desperadong pagtakpan ang sarili nilang mga krimen. Sa harap ng naguguluhang media, ipinakita ni Bayan sa isang malaking screen ang mga dokumento, isa-isa. Exhibit A, sabi niya, habang lumalabas sa screen ang mga kopya ng bank statements. Ang Gonzaga Empire na ipinagmamalaki ni General Corazon Gonzaga ay matagal ng bangkarota. Lubog sila sa utang. Exhibit B, mga loan default notices mula sa 3 magkakaibang bangko. At Exhibit C, ang kanilang desperadong proposal na ibenta ang lupain ni Amihan sa isang developer para makabayad sa kanilang mga utang. Isang planong tinanggihan ng aking asawa na siyang naging dahilan kung bakit siya'y pinilit at tinakot sa mismong araw ng kanyang kasal. Napatakip ng bibig si Amihan. Ang lahat ng katotohanan, ang lahat ng baho ng mga Gonzaga ay isinisiwalat ni Bayan sa buong mundo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ipinagtatanggol siya nito sa paraang hindi niya kailanman naisip na posible. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay hindi pa dumarating. Huminga ng malalim si Bayan at sa isang saglit, ang anyo ng isang galit na CEO ay nawala. Napalitan ito ng isang anyo ng kalungkutan at pagsisisi. Maaring nagtatanong kayo kung bakit ngayon ko lang ito ginawa. Sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang lumambot dahil sa totoo lang, naiintindihan ko kung bakit nagduda sa akin si Amihan. Tumingin siya ng diretso sa isang kamera na para bang si Amihan lang ang kanyang kinakausap. Maraming taon na ang nakalipas, ako mismo ay biktima ng isang pagtataksil. Ang babaeng akala ko'y mamahalin ko habang buhay ay iniwan ako dahil sa pera. Dahil doon, isinara ko ang aking puso. Nagtayo ako ng mga pader. Naging mapag-alinlangan ako sa lahat, lalo na sa pag-ibig. Ang bawat salita ay tumagos sa puso ni Amihan. Bigla niyang naintindihan ng lahat. Ang mga patakaran, ang lamig,
ang distansya. At ang pinakamalaking pagkakamali ko, pagpapatuloy ni Bayan, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Ay hinayaan kong ang mga multo ng aking nakaraan. Ang saktan ang babaeng nasa harapan ko ngayon. Naiintindihan ko ang pagdududa ni Amihan dahil minsan na rin akong naloko. Pero ang pagkakamali ko ay hinayaan kong saktan siya ng pagdududa na yon. Sa mga sandaling iyon, ang mga luha ni Amihan ay muling bumuhos. Ngunit hindi na ito luha ng galit o sakit. Ito ay luha ng matinding pagsisisi. Ang lalaking inakusahan niya, ang lalaking tinawag niyang katulad ng iba, ay isinugal ang lahat para ipagtanggol siya. Inilabas nito ang sarili niyang mga sugat para lang ipaunawa sa kanya ang lahat. Hindi perpekto ang simula namin, pagtatapos ni Bayan. Pero hindi ko hahayaang sirain ng kasinungalingan ng iba ang pagkakataon naming bumuo ng isang tunay na kinabukasan. Mahal ko ang asawa ko at sisirain ko ang sinumang subukang manakit sa kanya. Pagkatapos noon, tumayo si Bayan at umalis sa podium. Hindi na pinansin ang sigawan at pag-uusisa ng media. Naiwan si Amihan na nakatulala sa TV, humahagulgol. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang emosyong hindi niya pa naramdaman dati, isang halo ng paghanga, pasasalamat at isang namumuong pagmamahal na mas malakas pa sa kanyang inaasahan. Ilang oras ang lumipas. Narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto ng condo unit. Alam niyang si Bayan na yon. Lumabas siya ng kanyang silid. Ang kanyang mga mata ay mugto pa rin. Nagkita sila sa gitna ng sala. Nagtama ang kanilang mga mata. Wala ng galit. Wala ng pagdududa. Ang natira na lang ay ang bigat ng mga hindi nasasabi. Ang sakit na kanilang pinagdaanan at ang katotohanang inilatag sa harap ng buong mundo. Ang katahimikan ay bumasag sa espasyo sa pagitan nila. Walang gumagalaw. Walang nagsasalita. Sa wakas, si Amihan ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay halos isang bulong, puno ng lahat ng emosyong hindi niya kayang ilagay sa salita. Bayan. Ang pangalan ni Bayan na lumabas sa bibig ni Amihan ay hindi isang tanong o isang paratang. Ito ay isang buntong hininga, isang pag-amin sa lahat ng emosyong hindi niya kayang ipaliwanag. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na malamig. Puno ito ng mga salitang naghihintay na mabigas. Dahan-dahang lumapit si Bayan. Bawat hakbang ay maingat, na para bang takot siyang baka muling tumakbo si Amihan palayo. Ngunit nanatili si Amihan sa kanyang kinatatayuan. Hinihintay siya. Ami, sabi ni Bayan, ang kanyang boses ay pagod, ngunit malumanay. Ayos ka lang ba? Sa halip na sumagot, umiling si Amihan at ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay muling bumagsak. Hindi ako dapat ang tinatanong mo niyan, sabi niya sa basag na tinig. Bayan, patawarin mo ako. Para saan? Dahil hindi ako naniwala sa'yo. Pag-amin niya, sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na salubungin ang kanyang mga mata. Pinakinggan ko ang galit ko, ang sakit, at hindi kita binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Hinusgahan kita. Sinaktan kita. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Bayan. Isang ngasang ngiting may halong pait at pag-unawa. May karapatan kang magduda, Ami. Ako rin ang may kasalanan. Dapat sinabi ko sa iyo ang lahat mula sa simula. Natakot ako. Natakot! Pag-uulit ni Amihan, hindi makapaniwala. Ang isang Bayan Alcantara, natatakot. Natakot akong baka isipin mong katulad lang din ako nila, pag-amin ni Bayan. At natakot akong baka kapag nalaman mo ang totoo, mas lalo kang lumayo. Isang takot na hindi ko namalayang nararamdaman ko na pala. Ang pag-aming iyon ay mas malakas pa kaysa sa lahat ng ebidensyang ipinakita niya sa press conference. Ito ang katotohanan ng kanyang puso. At sa sandaling iyon, ang huling pader
na nakapagitan sa kanila ay tuluyan ng gumuho. Walang salitang namutawi, lumapit si amihan at niyakap si bayan. Isang yakap na puno ng pasasalamat, pagsisisi at isang bagong damdamin na pareho na nilang hindi kayang itanggi. Naramdaman niya ang pag-aalinlangan sa mga braso ni bayan sa simula. Ngunit pagkatapos ay naramdaman niya ang paghigpit nito, isang yakap na nagsasabing, "Sa wakas, nandito ka na." Kinabukasan, ang balita tungkol sa press conference ni bayan at sa pagbagsak ng Gonzaga Empire ay nasa lahat ng pahayagan at news site. Ang opinyon ng publiko na kasing bilis ng hangin kung magbago ay bumaliktad. Si amihan, mula sa pagiging isang kontrabida, ay naging isang biktima, isang simbolo ng katatagan. Ang dating mga mapanghusgang komento ay napalitan ng mga salita ng suporta at paghanga. Ngunit para kay amihan, hindi na yon mahalaga. Ang mahalaga ay ang kapayapaan sa kanyang puso at ang bagong ugnayan na nabuo sa pagitan nila ni bayan. Nang hapong iyon, habang magkasama silang nagkakape, nagpasya si amihan. Kailangan ko silang harapin. Tumingin sa kanya si bayan. Sigurado ka? Tumango si amihan. Kailangan kong tapusin to para sa sarili ko. Kung ganoon, sasamahan kita. Magkahawak kamay silang dumating sa mansyon ng mga Gonzaga. Ang dating marangyang bahay ay tila nababalot na ngayon ng isang madilim at mabigat na aura. Si Corazon at Lino ang sumalubong sa kanila sa sala. Wala na ang ere ng pagmamataas sa mukha ni Corazon. Napalitan ito ng isang maputlang anyo ng pagkatalo. Si Lino naman ay hindi makatingin ng diretso. "Anong ginagawa ninyo rito?" Mahinang tanong ni Corazon. Ang kanyang boses ay walang dating bagsik. Hindi sumagot si amihan nang may galit. Tinitigan niya ang mag-ina, hindi na bilang mga halimaw na sumira sa kanyang buhay, kundi bilang 2 taong nalunod sa sarili nilang kasakiman. Nakaramdam siya, hindi ng galit, kundi ng awa. "Nandito ako para sabihin sa inyo na tapos na," mahinahong sabi ni amihan. "Tapos na ang galit ko. Tapos na ang lahat ng koneksyon ko sa inyo." Tumingin siya kay Lino. "Pinatawad na kita, Lino. Hindi dahil sa'yo, kundi para sa akin. Pinalalaya ko na ang sarili ko mula sa sakit na idinulot mo." Pagkatapos ay binalingan niya si Corazon. "At kayo po, tita. Sana, sa lahat ng nawala sa inyo, mahanap ninyo ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera." Tumalikod si amihan, hindi na hinintay ang kanilang sagot. Nang maglakad sila ni bayan palabas ng bahay na yon, naramdaman niya ang isang napakalaking bigat na nawala sa kanyang mga balikat. Ito na ang tunay na pagsasara ng kabanata. Habang papalubog ang araw, naglalakad sila sa isang parke. Ang katahimikan sa pagitan nila ay komportable na. Biglang huminto si bayan at humarap sa kanya. "Ami." Malapit nang matapos ang 6 na buwan, natigilan si amihan. Sa lahat ng nangyari, nakalimutan na niya ang tungkol sa kanilang kasunduan. Ang kontrata. May kinuha si bayan mula sa loob ng kanyang coat. Isang dokumento. Inabot niya ito kay amihan. Ito ay ang kanilang annulment papers. Pirmado na niya. "Gaya ng napag-usapan," sabi ni bayan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Puno ito ng lungkot. "Malaya ka na, Ami. Pwede ka nang magsimula ulit nang walang anumang komplikasyon." Hinawakan ni amihan ang mga papel. Ang simbolo ng kanyang kalayaan, ang katuparan ng kanilang orihinal na kasunduan. Ngunit habang tinititigan niya ang pirma ni bayan, wala siyang naramdamang saya. Ang tanging naramdaman niya ay iisang takot. Ang takot na mawala ang lalaking nasa harapan niya. Tumingala siya kay bayan na nakatingin sa malayo. Pilit na itinatago ang sakit sa kanyang mga mata. "Pero sana," bulong ni bayan, halos hindi na marinig, "piliin mong manatili."
Ang mga salitang binitiwan ni Bayan ay nanatiling nakalutang sa hangin sa pagitan nila, puno ng pag-asa at takot. Sana, piliin mong manatili. Hinawakan ni Amihan ang annulment papers, ang papel na dapat sanay maging simbolo ng kanyang kalayaan. Ngunit habang tinititigan niya ito, napagtanto niyang hindi ito ang kalayaang hinahanap niya. Ang tunay na kalayaan para sa kanya ay ang manatili sa tabi ng lalaking nagturo sa kanya kung paano muling bumangon at magmahal. Tumingin siya kay Bayan na nakayuko pa rin. Tila tinatanggap na ang anumang magiging desisyon niya. Ngunit sa halip na sumagot, isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Amihan. Walang sabi-sabi. Sa harap mismo ni Bayan, pinunit niya ang mga dokumento. Una sa 2, pagkatapos ay sa 4, hanggang sa ang mga piraso ng papel na kumakatawan sa kanilang kasunduan ay naging maliliit na piraso na lang na nililipad ng hangin. Gulat na napatingala si Bayan. Nakita niya ang determinasyon at pagmamahal sa mga mata ni Amihan. Isang tingin na sumasagot sa lahat ng kanyang mga tanong. Ang kontrata natin, Bayan, tapos na, sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pero ang kwento natin, ngayon pa lang magsisimula. Kinabukasan, sinabi ni Amihan kay Bayan na may sorpresa siya para dito. Piniringan niya ang mga mata nito at isinakay sa kanyang sasakyan. Nagtitiwala namang sumunod si Bayan kahit wala siyang ideya kung saan sila pupunta. Nang huminto ang sasakyan at tanggalin ni Amihan ang piring sa mga mata nito, natagpuan ni Bayan ang kanyang sarili sa isang pamilyar na lugar. Nasa hardin sila ng Villa Kalinaw, ngunit iba na ito ngayon. Wala na ang daan-daang bisita, ang magarbo at maingay na selebrasyon. Ang naroon na lang ay isang simpleng setup, isang maliit na arko na pinalamutian ng mga puting bulaklak at 2 silya na nakaharap sa papalubog na araw. Ang buong lugar ay tahimik, payapa, at puno ng isang solemne na pakiramdam. Ami, bakit tayo nandito? Nagtatakang tanong ni Bayan. Huminga ng malalim si Amihan. Kinuha ang 2 kamay ni Bayan at hinawakan ito ng mahigpit. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal na hindi na niya kailangang itago. Dito nagsimula ang kasinungalingan natin, Bayan. Panimula niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Dito tayo unang nagkita. Dito tayo nagpanggap. Dito ko naramdaman ang pinakamatinding sakit at kahihiyan. Huminto siya saglit. Pinisil ang mga kamay nito. Gusto kong dito rin magsimula ang katotohanan. Hindi na unawaan ni Bayan kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit hinayaan niya lang itong magpatuloy. 6 na buwan na ang nakalipas. Isinalba mo ako mula sa kahihiyan. Ngayon, gusto kong ako naman ang magsalba sa'yo, sabi ni Amihan. Isalba saan? Sa mga pader na itinayo mo sa paligid ng puso mo, sa takot mong magmahal muli, sa pag-iisa. Lumuhod si Amihan sa harap ni Bayan, isang kilos na nagpagulat sa lalaki. Amihan, anong ginagawa mo? Tumayo ka dyan, sabi ni Bayan. Sinusubukang itayo siya, ngunit umiling si Amihan. Mas lalong hinigpitan ang hawak sa mga kamay nito. Bayan Alcantara, noong una kitang makilala, isa kang estranghero, isang kasunduan. Ngayon, ikaw na ang buhay ko, ang kapayapaan ko, ang aking pangarap. Papayag ka ba? Payag ka bang gawin nating totoo ang kasal na ito? Will you be my husband? For real this time? Natigilan si Bayan. Ang lalaking laging may kontrol sa lahat ng bagay, ang CEO na kayang paikutin ang mundo ng negosyo, ay speechless. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng mahal niya. Nakaluhod sa kanyang harapan, iniaalay ang buong puso nito. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Dahan-dahan, lumuhod din siya upang maging magkapantay sila. Hinawakan niya ang pisngi ni Amihan
Ang kanyang hinlalaki ay marahang pinupunasan ang mga luhang dumadaloy dito. Hindi! Bulong niya. Nawala ang nangiti sa mukha ni Amihan. Hindi! Hindi dapat ikaw ang nagtatanong niyan, sabi ni Bayan. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Pagbukas niya nito, isang magandang singsing na may kumikinang na diamante ang lumitaw. Dapat ako. Amihan Sarmiento, sabi ni Bayan. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad at pagmamahal na minsan niyang ikinulong. Ikaw ang nagsira sa mga pader ko. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na halaga ay wala sa pera, kundi sa pagtitiwala. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon para magmahal. Patawarin mo ako kung natagalan. Mahal na mahal kita. Please, marry me. Be my wife, my partner, my everything. For all of eternity. Sa pagkakataong yon, ang mga luha ni Amihan ay naging luha ng purong kaligayahan. Tumango siya ng paulit-ulit. Oo, oo, Bayan, oo. Isinuot ni Bayan ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat. Pagkatapos, sa ilalim ng papalubog na araw, sa lugar kung saan nagsimula ang kanilang magulong kwento, naglapat ang kanilang mga labi. Hindi ito isang halik na panatak. Hindi ito isang halik para sa palabas. Ito ay isang halik na puno ng pangako, ng pagpapatawad at ng isang pag-ibig na sinubok ng kasinungalingan, kasakiman, at pagdududa. Ngunit sa huli ay nanatiling matatag at totoo. Magkahawak kamay silang umalis sa Villa Calinaw, hindi bilang 2 taong nagpapanggap, kundi bilang 2 pusong sa wakas ay natagpuan ang kanilang tunay na simula sa isang hindi inaasahang pagtatapos. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Amihan at Bayan. Isang kwento na nagpapatunay na minsan, ang pinakamatitinding pagsubok ang naghahatid sa atin sa pinakatunay na pagmamahal. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa anumang yaman o ari-arian. Ito ay nasusukat sa lakas ng kanyang paninindigan, sa kanyang kakayahang bumangon mula sa pagkakamali, at sa tapang niyang piliin ang pag-ibig na karapat-dapat para sa kanya. Ang pagpapatawad, sa sarili man o sa iba, ang tunay na susi sa isang masayang simula. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay nasiyahan at may napulot kayong aral sa kwento natin ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni na Amihan at Bayan? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa baba at sisikapin naming pagbigyan ng inyong mga hiling. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click ninyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, pusong muling umiibig.